balay ug ang tanan nga nagapuyo dinhi ug kaming tanan nga mianhi tungod sa imong ngalan. Matapos ang halos 2 taon, dumating na ang araw na pinakahihintay ng mga taga-barangay Lambahon, Davao Oriental. Ito kasi ang araw kung saan idaraos ang turnover ng second batch ng MVP houses. Abalang-abala ang bawat miyembro ng komunidad na tila ba may isang fiestang magaganap. May banda, may lechon at nakahandang programa para sa mga bisita. Pero sa labas ng komunidad ng MVP Homes, sa di kalayo ang barangay ng Dapnan, si Danit at ang kanyang mga kapatid umaasang mabibigyan din ng sarili nilang bahay. Kasama kasing tinangay ng bagyo, di lang ang kanilang kubo, kundi maging buhay ng kanyang ama. Lahat kami pamilya, inilikas niya. Bumalik siya doon para kunin yung pangkabuhayan namin, yung mga lambat niya, yung mga gamit niya sa pangingisda. So, kukunin sana niya. Pero mga alas 9 na nun. So, yung mahangin na siya. Tapos yung papa ko, hindi na nakatawid kasi nga tinangay na ng hangin yung kubo namin, saka yung ulan, malakas, bumaha na doon sa amin. Tsaka nadaganan siya ng niyog. Ilang buwan matapos nito, binalot ng depresyon ang kanyang ina hanggang sa ito ay pumanaw. Kakayanin ko ba yung responsibilidad dun sa mga kapatid ko? Kasi teenager ka lang, iniisip mo na bakit sa dinami-dami ng pamilya, bakit sa amin nangyayari ang ganito kasing trahedya. So, hindi naman kami masamang tao, hindi kami bakit sa amin pa. San Alfonso. Ito yung sa Best in Talent, saka may trophy din. Sa kabila nito, hindi pinabayaan ni Danit ang pag-aaral. Cum laude siya sa kursong education. Wala man daw mga magulang na pag-aalayan ng medalya. May mga kapatid naman daw siyang umaasa ng magandang kinabukasan. Para na lang sa mga kapatid ko. Yung dalawa kong kapatid, parang replacement din sila ng mama at siya papa ko. So doon ko na lang binubuhos lahat. Kinupkup si Danit at ang kanyang mga kapatid ng kanyang tiyahin. Pero pangarap niyang makabukod silang magkakapatid at makapagsimulang muli sa ilalim ng iisang bubong. Ini-imagine ko na pag nakalimat na kami ng bahay, baka doon pa lang magiging buo ulit yung pamilya namin. Na magkakasama kami lahat. Ang pangarap ni Danit na mabuklod ang kanilang pamilya hindi malayong mangyari. Tulad ng ibang residente ng Baganga at Katiil na sinalanta ng bagyo, isa ang pamilya ni Danit sa nakatakdang makatanggap ng bahay sa ilalim ng MVP Homes. Hindi man kasama sa mga benepisyaryong makatatanggap ng bahay ngayong buwan, sa darating na 2017, inaasahang mabubuksan nila Danit ang pinto sa sarili nilang tahanan. Masaya-masaya ako, sabi ko, at least yun lang yung parang aside sa kapatid ko, yun lang yung yung mga pag-aaring masasabi mong iyo. At sa turnover ngayong Marso, nasa may 266 na bahay ang opisyal nang ibibigay sa mga residente. Ang MVP houses ay isang larawan ng epektibong pagtutulungan ng gobyerno at ng pribadong sektor o ng programang Public-Private Partnership o PPP. Pinamunuan ng PLDT Smart Foundation at ng iba pang miyembro ng MVP Group of Companies ang proyektong pabahay para sa mga taga-Baganga, Davao Oriental. Ang pabahay, siniguradong maganda at disente para makapagsimulang muli ng maayos ang mga survivor ng Pablo. Sa government housing is not as nice as this.
Ito, gawa ng DMCI ito eh. Well, it's very well built. It's very nice. The houses are very nice. I think more than that, it's the community that we're building. MVP Group did not just build houses, they built a clinic, school, talagang an integrated community. So the ambition was to build back better. I think this is definitely building back better. Katunayan, nagtulong ang Makati Medical Center at Makati Shangri-La Manila para maipatayo ang isang klinik sa komunidad. Puri pa ni Secretary Jose Almendras na naging kinatawan ng gobyerno sa proyektong ito. Maging lokasyon ng komunidad, siniguradong ligtas sa panganib na pwedeng dalhin ng mga elemento. Patunay ng isang Build Back Better program. And the reason for that was because the houses were there in the seashore, may malapit sa dagat, and they were so exposed. This is the Pacific Ocean eh. Nothing blocks the wind and the water from the Pacific Ocean hitting Davao Oriental. So we needed to build a resilient community. We needed to build a sustainable community na hindi na in the hazardous area. Simula pa lamang ng pagtama ng Bagyong Pablo, isa na sa mga unang sumaklolo sa probinsya ay ang PLDT Smart Foundation. Anong kwento nyo after seeing It's fantastic. It's a fantastic development. It's really, I don't think any typhoon can manage to get rid of all of these houses anymore. It has been built very, very strongly, and the design and construction is really very. Sa pagpapatayo ng mga bahay, umaasa ang MVP Group, pati na rin ang gobyerno na muling uusbong ang buhay ng buong komunidad. The only reason na tayo to is because nagsama-sama tayo lahat eh. Nagtulungan tayo lahat para magawa to, kaya nangyari to. Sana yung pagkaisa natin at pagsama-sama natin ipagpatuloy para lalong pagandahin ang komunidad na to. Kaya naman, si Mang Renato walang paglagyan ng kasiyahan sa natanggap niyang bahay. Lahat ng tulong, pinasalamatan ko na nagkakaroon ako ng ganito na bahay. Para naman kay Narcisa, ang konkretong bahay na kaloob ng MVP Group of Companies ang magsisilbing pundasyon nila sa mas matibay na pamilya. Maraming salamat sa lahat ng mga nagtutulungan dito sa pabahay sa MVP Homes. Nakamit namin ang yung pangarap namin. Ang mawala ang mga minamahal sa buhay at mawasak ang mga ari-arian. Yan ang madalas nating pinangangambahan sa tuwing hahagupit ang mga bagyo. Pero mula sa kwento ng pagkawasak, hindi nawawala ang pagkakataong bumangon muli. At yan ang pinakita ng mga mamamayan ng Katiil at Baganga dito sa Davao Oriental, na sa pagtutulungan ng gobyerno, pribadong sektor at pakikiisa ng bawat residente, kayang magsimula muli kasama ang mga taong mahahalaga sa atin sa ilalim ng mas matibay na silong. Ako po si Cheryl Cosim. Magandang gabi. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.